Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. O gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo, ang idol ng mga DDS na si Attorney Rowena Guanzon. O eto naman mga ka-action, nagtatalak na naman si Guanzon. May banat naman ho siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba yan, Rowena Guanzon? Hindi ka ba talaga makapag-move on kay Pangulong Bongbong Marcos? Panay ka na lang ba banat ng banat ng kung ano-ano yung pinagdadawil-wil mo? Di ba may pangarap ka na tatakbo bilang senador sa 2028? Paano ka ho mananalo kung ngayon pa lang panay ka na dawil-wil ng dawil-wil sa administrasyon? Di ba? Kung ikaw ho ay may plano na tumakbo sa 2028 sa pagkasenador, dapat ang gagawin mo, magpakita ka ng, kumbaga, gumawa ka ng mga bagay na kahanga-hanga para nang sa ganun, yung mga tao na umayaw sa'yo, baka sakaling ibubuto ka sa 2028 kung nakikitaan ka ng magandang ginagawa mo ngayon. Kumbaga, magpapakitang gilas ka na ngayon pa lang. Oo. Gumawa ka na ng mga bagay na kahanga-hanga sa mga Pilipino. Pero kung ito yung ginagawa mo na panay ka na lang paninira sa administrasyon, paano ka ho manalo? Nagpapakita ka na ng ugali mo kung ano ka talaga. Sa tingin mo ba, iboboto ka pa? Hindi na. Oo, kasi ngayon pa lang nagpapakita ka na ng ugali mo. At ngayon pa lang maiisip na talaga ng taong bayan na hindi ka talaga iboboto kasi ito kung maging senador ito, ang gagawin naman nito sa senador, doon sa Senado, nako, ano naman to, kumbaga may mga kinikilingan, may kinakampihan. Kasi ngayon pa lang nagpapakita na siya ng kanyang ugali kung sino ba siya talaga. Kahit ako hindi ko ito ibuboto, sa totoo lang, sorry, hindi ko talaga ito ibuboto. Kahit sinuportahan niya si Mayor Leni Robredo noong 2022, sus, ngayon nakita ko na kung ano ang ugali, mayroon ito si Attorney Rowena Guanzon. Sus, sa tingin nyo ba ibuboto ko ito? Sus, Maria Josep. Kung gusto nyo po manalo, advice ko lang ho sa inyo, di ba? Gumawa ka ng mga bagay na makakatulong sa ating mga kababayan. Oo, kaysa manira ka ng manira sa administrasyon, di ba? Eto mga ka-action, mga kakamping, panoorin at pakinggan ho muna natin itong banat niya kay Mr. President Bongbong Marcos. Ito po yung administrasyon na the worst na nakita ko kahit dumaan pa ako sa martial law ng dictator na Ferdinand Marcos. Itong Bongbong Marcos na administration, the worst. Dahil yung mga kalaban niya, ang posisyon sa kanya ay pinapakulong niya. Parang martial law na, pero kunyari pa siya na mabait siya. Attorney Rowena Guanzon, tanong ko lang, okay ka pa ba? Okay ka lang ba, Attorney Rowena Guanzon? Natawa naman ako sa iyo, Rowena Guanzon. Pinaka-worst president daw si Pangulong Bongbong Marcos. Worst president pala ang nagpakulong sa may mga lumabag sa batas, para sa kanya pala worst president na. Eto, Rowena Guanzon, attorney, paano nyo ho nasabi na worst president si Pangulong Bongbong Marcos? May natatandaan ba tayo na may naging desisyon ito si Pangulong Bongbong Marcos na hindi kaaya-aya or karumal-dumal na desisyon? May ganun ba? Abay, ako, wala ho akong nabalitaan na gano'n na desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kung may mga nakukulong man ngayon, yung po yun ay may paglabag sa batas. May pananagutan ho sila. Ngayon, dahil sa may mga nakulong, sa mga di umano'y flood control scandal, sasabihin mo, worst president, si Pangulong Bongbong Marcos? Kung may worst president man, yung nagdaan, 'di ba? Yung pinatupad niya ang war on drugs. 'Di ba?
Oh, decision niya yun. Oh, kasi siya ang nagpatupad, kundi decision niya yun. Di ba? Oh, ang maraming namatay nating mga kababayan. Oh, di ba? Ngayon, kay Pangulong Bongbong Marcos, may decision ba na nakakatakot? May decision ba na karumal-dumal? Wala. Oo. 'Di ba? Oh, nagdesisyon si Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ang mga di umano'y sangkot sa flood control scandal. O yan yung desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Oh. Tapos ngayon may mga nakulong, sasabihin mo, pinaka-worst president si Pangulong Bongbong Marcos. Ewan ko sa iyo, Atty. Ruin Aguanson. At dyan sa sinasabi mo na nagkukunwari na mabait, hindi ho nagkukunwari na mabait si Pangulong Bongbong Marcos. Talagang mabait ho si Pangulong Bongbong Marcos. Paano ko ho nasabi, Atty. Ruin Aguanson? Di ba? Napakasimple. Ang mga kritiko niya, grabe kong bumanat, grabe kong magmura kay Pangulong Bongbong Marcos, halos below the belt. Pero may narinig ba tayo kay Pangulong Bongbong Marcos? Wala. Tinatawanan lang ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga kritiko na kung bumanat, below the belt. Kasi alam niya, siya ay nasa public servant. Oo. Yung mga banat ni Vice President Sara Duterte, pinapatulan ba ni Mr. President Bongbong Marcos? Wala. 'Di ba? Yung mga paninira ni Vice President Sara Duterte, ginagawa hong positibo ni Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Kahit ano pang paninira ni Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, binabaliwala lang ho yun. Pero yun yung pinaghuhugutan ni Pangulong Bongbong Marcos na mas makagawa pa siya ng maraming bagay, maraming programa, proyekto na makakatulong sa ating mga kababayan. Oo. Hindi po na aapektuhan si Pangulo sa mga banat o paninira ni Vice President Sara Duterte. Oo. Kumbaga, ang mga negatibong komento o banat ni Vice President Sara Duterte, ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos na positibo para mas makagawa pa siya ng mga bagay, mga programa, proyekto nga na makakatulong sa atin. 'Di ba? Mabait talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Kung para sa iyo nagkukunwari lang, nasa sayo 'yan. Kung yan ho ang paniniwala mo. Pero para sa amin, mabait si Pangulong Bongbong Marcos. So, yun lang ho mga ka-action, mga kakamping nog. Share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!